side, calling me by name. I won't be afraid, faithful to your promise, you will make a way. No wall can stop your kindness, no place your love won't find us. Mercy is right behind us. I've seen it every time. What a good God, bringing me back to life, opening up my eyes. God of every blessing, standing by my side, calling me by name. I won't be afraid, faithful to your promise, you will make a way. You will make a way. I've seen it, I've seen it, I've seen it every time. I've seen it, I've seen it, I've seen it every time. Magandang araw po sa ating pong lahat. Ngayong araw po, muli po na tayo po ay sama-sama na papurihan po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating pong buhay. At saan man po kayo, ang mahalaga po yung puso po ng bawat isa po sa atin na sumamba po sa Diyos sa araw po na ito. Kaya ihanda po natin ating pong mga puso, ating pong mga isipan para po sa mga gagawin po ng Diyos sa ating pong buhay, sa ating pong pagpupuri sa Kanya. Mahalaga po yung meron po tayong concentration at taus-pusong pagpupuri sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw po na ito na ikaw ay aming pong papurihan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong pong banal na Espiritu ang siya pong manguna po sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. I-guide niyo po kami para mapapurihan po ang Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong pong mga salita ang siya pong maging guide po namin. At sa aming pong pag-aawitan, maramdaman po namin ang iyong pong pagkilos sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen and Amen. We sing hallelujah, yeah. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship
good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes he is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good
so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, he is. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He's put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Help me out. All the Isa na naman pong karakter ng ating pong Panginoon po ang ating pong matutunghayan sa araw po na ito, na yung karakter po ni God na ito po yung gustong-gusto po natin. Alam ko po kasi lahat po tayo ang gusto po natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya isa po sa mga karakter po ni God, that God is good. Yun po yung ating pong matutunghayan po in the book of Psalms, chapter 119, verses 65 up to 72. At ganito pong ating pong mababasa. You have done many good things for me, O Lord, just as you promised. I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. You are good and do only good. Teach me your decrees. Arrogant people smear me with lies, but in truth I obey your commands with all my heart. Their hearts are dull and stupid, but I delight in your instructions. My sufferings was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Your instructions are more valuable to me than millions of gold and silver. May God bless the reading of His Word. Okay. So, napakaganda po na ito pong ating pong pag-aralan po na isa po sa karakter ni God, na siya po yung the God that is so good. Alam ko po, paborito nyo din po yung awit po ni Don Moen na God is good all the time. So, all the time, God is good. When we say God is the God of goodness, God is the embodiment of perfect goodness, and is kind, benevolent, and full of goodwill
toward all creation. So isa po yan sa character po ni God na He is so good. So with these words na ating pong nabasa, I have 3 things to share with you. 3 principles na aking pong natutunan po dito. Ang una po, good things comes from a good God. Yan po yung una. Sabi po sa verse 65, You have done many good things for me, O Lord, just as you promised. You have done many good things. Many good things. So isa po yan sa karakter po ng isa pong mabuting Diyos. Hindi naman po yung Diyos po na napakasama ay gagawa sa'yo ng napakabuti. So ang gagawa din lang po ng mabuti sa atin ay yung Diyos po na napakabuti talaga. Because nasa kanyang karakter yung paggawa ng mabuti. So isa po yan sa na-witnessan po ng gumawa po ng awit po na ito, na nasaksiyahan po niyan ang kabutihan po ng Diyos sa kanya pong buhay. So isa po yan sa kanya pong discovery about God, the character of God, that God is good. So good thing comes from a good God. True goodness comes from the God of goodness that is full of goodwill toward His creation. Punong-puno po siya ng kabutihan sa kanya pong mga nilikha. So wala pong ibang inisip pa ang Diyos sa bawat isa po sa atin, kundi yung mabuti towards all creation. Kita mo nga naman sa kabutihan ng Diyos, whether masama ka man o mabuti ka, ang araw ay lumalabas araw-araw para magliwanag ang mundo. Ang ulan ay hindi lang naman yung mga mabubuting tao ang nauulinan, kundi pati mga masasama. So ang ulan ay dumarating sa bawat isa nang dahil nga sa kabutihan po ng Diyos. So God is good. Yun po yung kabutihan po ng Diyos. Napakabuti niya. It is not genuine goodness if you do good and expect something in return. Your goodness must be pure without expecting something in return. Ano natin sa atin ng mga tao po. Kung minsan po, ang mga tao ay gumagawa ng mabuti nang dahil sa meron po silang inaasahan nakapalit niyan. Sana hindi natin maiaalis sa ating mga isipan pagdating sa usapin ng mga politician. Di ba? Mga politician, karamihan naririnig natin at naranasan natin na kapag malapit ng eleksyon, yon papasyal-pasyal sila, gumagawa ng mabuti, nagpapakita ng kabutihan, kasi inaasahan nila na in return ay makakaasa sila ng botos sa atin. So, kumbaga, meron siyang may connotation na may kapalit But with God, nung gumawa siya ng mabuti, ay yun po ay out of His character as a good God. Na hindi katulad po natin na katulad ng isang tao kung biglang ang bait-bait, yun pala ay may kapalit pala. Meron para siyang hidden motives or ibang tinatarget kung bakit ganon. Pero kapag ang tao ay talagang gumawa ng mabuti nang dahil sa dalisay ang kanyang hangarin, ang kanyang puso at isipan na gumawa ng mabuti para sa atin, yun po ay masabi natin na mabuting tao talaga siya. Kasi gumawa talaga siya ng mabuti without expecting something in return. Di ba? Uso yung hindi maalis-alis natin yung kwento ng the good Samaritan. Because out of the good heart ay gumagawa siya ng kabutihan. Okay, the second principle na aking pong natutunan dito is out of God's goodness, He guides us through His words. Out of God's goodness,
He guides us through His words. Sabi basahan po natin sa verse 66, sabi niya, I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. I believe in your commands. Sa mga salita ng Diyos, the commandments of God, the Word of God, I believe it. So teach me good judgment and knowledge. Ituloy po natin sa 68 up to 70, sabi niya po dito, you are good and do only good. Teach me your decrees. Arrogant people smear me with lies, but in truth, I obey your commandments with all my heart. Their hearts are dull and stupid, but I delight in your instructions. Sa verse 72 po, your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. So napakahalaga po itong salita po ng Diyos na out of God's goodness, He guides us through His words, the written Word of God. Kaya ito po yung napakahalaga po kapag tayo po ay nagde-devotion, araw-araw na nagbabasa ng Biblia, natututo po tayo na yun pala yung papamaraan ng Diyos, doon nangungusap ang Diyos sa kanyang mga salita habang binabasa po natin, pinagbubulay-bulay natin araw-araw, nangungusap ang Diyos doon. Doon natin nakikita yung, ay ito pala ang gusto ng Diyos na mangyari. Ganito pala dapat ang aking gawin. So with that, He is guiding us through the Word of God na ating binabasa. Ang dami natin natutunan ng mga principles. At yun po yung ating pong nagiging guide po sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. The Bible is meant to be our guide, serves as our instruction about life and about our purpose as His creation. Kaya nga ang tawag sa Bible ay linagyan ito ng acronym na when you say Bible, B-I-B-L-E is basic instruction before leaving earth. Letter B stands for basic, letter I stands for instruction, letter B stands for before, and letter L stands for leaving, and E, earth. So, B-I-B-L-E, basic instruction before leaving earth. So, dapat bago tayong lumisan sa mundong ito, dapat nabasa po natin ang salita ng Diyos, na isabuhay na po natin. Ito po yung manual natin Kapag ang tao ay may gumagawa ng manual kung paano ito gamitin. Kaya, ewan ko kung naranasan nyo nang bumili ng brand new na cellphone, tapos wala siyang kasamang manual. Lahat yan, pati nga electric pan kung paano gamitin. May manual yan kung paano gamitin. Tayo din, bago tayo likhain ng Diyos, meron na din po siyang kalakip dyan na instruction or manual. At ito po yun, yung manual po ng Diyos. Kaya bago tayo lumisan sa buhay na ito, dapat alam po natin ang manual. Kung paano po tayo mamuhay at paano tayo pupunta sa next level. Na yun po yung actually na purpose ni God. In the goodness of God, He continuously guides us to take hold of all the good things He prepared for us. Kaya hindi po kawalan yung magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi habang ating po inaaral ito, natututo tayo kung paano natin makamit ang mga blessings ni Lord sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya, hindi natin masasabi na tayo ay mag-isa sa mundong ito. Hindi natin masasabi na tayo pinabayaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin tuklasin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw through His Word. And third principle that I'm going to share is out of God's goodness, He disciplined us with love.
out of God's goodness, He disciplined us with love. Sabi po sa salita ng Diyos sa verse 66, I believe in your commands. Now, teach me good things and knowledge. Verse 67, I'm sorry. I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. Okay. So, I used to wander. Hindi lahat sa atin ay may mga prodigal story, katulad ng prodigal son. Pero, sometimes, a little bit ay nawawala tayo Nawawala tayo kapag may mga nag-share ng kung ano-ano dyan, madali tayong malinlang to the point na nawawala na tayo sa ating pong focus na apektuhan ating relationship sa Panginoon. But, sa ibang mga tao, as in na sila ay nawala. But because of God's goodness, gumagawa po siya ng paraan para tayo po ay maibalik. At kung minsan tayo talaga ay talagang dinidisiplina ng Panginoon. Kaya, sabi po dito sa salita ng Diyos, I used to wander off until you disciplined me. But now I closely follow your word. Tuloy po natin sa verse 71. My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Yan. Hindi po natin masasabi po na tunay pong pagmamahal kung minsan ang ating nararanasan kapag puro na lang appreciation at hindi mo kayang i-correct yung isang tao sa kanyang pagkakamali na kahit alam mo na maling-mali ang kanyang pinaggagawa, hinahayaan mo lang, okay lang, i-appreciate mo pa rin na kahit alam mong mali o yung kanyang pinaggagawa, hindi po natin masasabi na tunay na pagmamahal po yan. Hindi po natin masasabi na yan ay kabutihan, kundi tayo ay nakikiayon na sa ginagawa ng isang tao. But with God, nang dahil sa kanyang kabutihan, ayaw na tayong mapahamak, kaya tayo po ay kanyang dinidisiplina kapag maling-mali na po ang ating pong pinaggagawa. Only good people can spend time to correct, guide, discipline, and give good advices. How much more with God? Sa isang tao na hindi mo kaano-ano, bihira lang yung tao na talagang meron siyang tunay na pagmamalasakit sa iyo, pagmamahal sa iyo, nagsasabing, ay kapatid, o kaya kaibigan, medyo mali yata yung pinagagawa mo na. Bihira lang yung taong nagsasabi sa atin kung ano yung kamali natin, pagkakamali natin. At willing enough to para umupo at bigyan tayo ng time para i-correct sa ating mga kamalian. Kaya ako kapag may nagsabi sa akin na, ay kapatid, sa tingin ko yata, maling-mali na yata yung pinagagawa mo. O masama yata yung pinagagawa mo. I salute, I really appreciate. Kasi bihira lang yung tao na nagsasabi ng ganyan. Ang mga tao lamang na may busilak ang puso at tunay na pagmamalasakit. And how much more with God sa pamagitan ng kanyang mga salita. It is not absolute goodness if we only give compliments on the good side of a person and ignore their bad side to become worse. But God disciplined us to be like Him in goodness. Yun ang kabutihan sa Diyos. Na dinidisiplina na tayo. Sa kanyang kabutihan, ayaw na tayo ay mapariwara. Sometimes, ang mga parents po sa kanila pong mga anak, ayaw nilang dinidisiplina. Kahit to the point, naging worse to worse yung anak. Yung kanilang mga bad side na character ay hinahayaan na lang na mag-grow until sa time magising na lang yung magulang, nasa kulungan na o kaya nasa sementeryo na yung anak. Nang dahil sa hindi natin kayang i-correct yung pagkakamali nila. Pero sa Diyos, nagpakita po siya ng tunay na kabutihan
na ang tunay palang kabutihan ay hindi lang yung i-strengthen kung ano yung meron na positive side ng isang tao, kundi maging sa kanyang weaknesses ay ikinokorek at tinutulungan para ma-overcome ang mga yan. Isa po yan sa character po ni God. Out of His goodness, He corrects us, He guides us. Application. Starting today, I need to be thankful for God's goodness in my life and all the good things that are happening to me, His guidance and His discipline. Talagang nagpapasalamat ako. Kung hindi nang dahil sa mga pag-guide ng Diyos sa akin, siguro napasama ako sa mga masasamang mga kasamahan ko dati na karamihan sa kanila ay patay na. But out of God's love, gumawa po siya ng paraan para ako ay aking isuko ang aking buhay at maglingkod sa Diyos. At nang dahil sa aking paglilingkod sa Diyos, ang dami ko ng mga kabutihan na naranasan. So, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Diyos. Ngayon naman, how about you? How much thankful are you to God? Do you read and appreciate His words? Or do you give time to read His words? Itong kanyang mga salita. Are you thankful when He guides and disciplines you? Yun po ang mga katanungan po na aking iiwan sa bawat isa. Sana ma-appreciate po natin ang kabutihan pa ng Diyos. And we are willing enough to be guided upon. No height or depth can separate your steadfast love, you can't escape your faithfulness in an
The New Life Commission Church online worship service is being sustained by the Lord through the generosity and kindness of God's people. If you're blessed, you may send your support through bank deposit with our account with Banco de Oro. Our account name is New Life Commission Church, Bayombong, NVINC. Please make sure that it is complete. New Life Commission Church, Bayombong, NVINC. With our peso savings account number 0049-6048-0575. You may also give through money transfer via LBC, M. Luwilier, Palawan Pawn Shop, Western Union, and Smart Pera Padala. Make sure that you send through the name of Maria Teresa V. Silon with her contact number +639 26 240 0263. Whether you send through bank transfer or money padala, please send us your transaction slip via email newlifecommissionchurch@gmail.com or via messenger to the account of Mary Grace Medina Bulatao. Please send us a digital copy to confirm your donation. Upon receipt, we will send you an acknowledgement text message that we have received your donation. Ang pagpupuri po sa Diyos, hindi po dahilan ng dahil sa malayo ka sa iyong church. Hindi po dinadahilan yung dahil sa parati kang busy. Ngayon na po, nasa online na at anytime, you can still worship God. You can still hear God's message for you. May God bless us all. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga nakasama po namin sa araw po na ito, sa pagpupuri po sa inyo. Whoever they are, may you touch them, bless them. Sa mga may karamdaman, may you heal them in Jesus' name. Sa mga iba pong mga kapatiran po, Panginoon, na nagugulihanan sa mga ang daming problema, Lord, may you guide them. Be their companion. Help them that they may overcome whatever it is na kanila pong sitwasyon. Until next Sunday, Lord Jesus, at sa pagtatrabaho po, Panginoon, ng bawat isa, patuloy niyo pong gabayan po ang bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.